Paano ginagawa ang asin mula sa dagat at lupa? Isa ang asin sa pinakamahalagang sangkap na ginagamit natin sa pagluluto, na kung saan ginagamit natin itong pampalasa sa pagkain. Bukod pa dyan ay napakarami ding benepisyo ang naibibigay nito sa ating katawan, gaya na lang ng tumutulong ito para mapanatili ang tubig sa katawan. Pero naisip mo ba kung paano ito ginagawa? Tara at sama-sama nating alamin kung paano ginagawa ang asin mula sa dagat at lupa. Unang tanong ay saan kinukuha ang asin? Para sa kaalaman ng iba ay pwedeng makakuha ng asin sa kahit saan sa mundo, at maraming paraan para ikaw ay makakuha ng asin, pero sa ngayon ay may 3 paraan para makakuha at makagawa ng asin. Una na nga rito ay mula sa seawater o tubig dagat. Sunod naman ay ang paglikha ng mga salt brines, at ang pangatlo ay ang pagmimina ng mga ito mula sa lupa. Unahin na natin ang paggawa nito mula sa dagat, na kung saan kukuha ng tubig mula sa dagat, at ang tubig na ito ay dadalhin sa mga espesyal na lugar kung saan ang proseso ng pag-asin ay gagawin. Ang tubig mula sa dagat ay iniipon sa malalaking lagayan o planggana, kadalasang gawa sa semento o iba pang material na hindi kayang tunawin ng asin. Pagkatapos na ipunin ang tubig sa mga lalagyan ay ibibilad dito sa araw para pahanginan. Ang layunin ng hakbang na ito ay para matuyuan ng tubig at mabawasan ang dami ng tubig sa pamamagitan ng pagpapahangin, at kapag natuyo na ang tubig may iwan ng mga kristal ng asin sa ilalim ng lalagyan. Pagkatapos, ang mga kristal ng asin ay aalisin mula sa lalagyan at huhugasan para alisin ang anumang labis na dumi o iba pang mga hindi kanais-nais na sangkap. Pero alam mo ba na ang asin na ginagamit natin ay karaniwang mula sa mga salt brines, habang sa tubig dagat naman nagmula ang ginagamit sa mga restaurants at sa ibang paraan naman, at hindi sa pagkain ginagamit ang mga asin na nakukuha sa pagmimina. At dahil 3.5% ng kabuuang dagat sa ating mundo ay asin, at sa tuwing matutunaw ang mabababaw na tubig alat ay nag-iiwan ito ng asin na kadalasan ding kinokolekta, depende na lang kung saan ito gagamitin. Dahil kasi maraming proseso pa ang dapat nitong pagdaanan, kung saan pwede itong direktang i-repack o di kaya naman pwede itong dumaan sa washing, pagsasala at grading. At dahil ang paraang ito ang pinakamatandang proseso sa paggawa ng asin, ay alam mo ba na meron ng mas modernong paraan para makalikha ng mga asin? Sa ngayon kasi, ang mga tubig na kinukuha mula sa dagat ay inilalagay sa mga concentrating ponds na siya ring nagpapabilis sa pag-evaporate ng tubig para ang asin ay maiwan hanggang sa masala ito at makuha ang asin. Kadalasan ng mga pond na ito ay may sukat na 8 to 100 hectares at lalim na halos 1 feet ang kapal ng asin na nagmula pa sa ilang taon na paglikha ng asin, na siya namang binabantayang mabuti ng mga eksperto ang mga concentration pond para ang quality ng asin ay matiyak at masiguro. Sunod naman ay ang pagmimina ng asin. Ang proseso ng pagmimina ng asin ay maaaring magkaroon ng mga kaibahan depende sa lokasyon at technology na ginagamit, at narito ang pangunahing mga hakbang na ginagawa sa ilang mga pagmimina ng asin. Alam mo ba na ang mga bato na pinagmumulan ng asin na ito ay naging bahagi na rin ng dagat at salt lake, na kung saan ang pagmimina ng asin sa mga ito ay katulad din ng pagmimina sa iba't ibang mineral, na kung saan ginagamitan din ito ng mga makinarya para palitin o hatiin ang mga naglalakihang bato. Ang mga piraso ng asin na nakuha ay maaaring pinaghihiwa-hiwalay batay sa kalidad at laki. Kung dati ay gumagamit pa ng mga pampasabog para magmina, sa ngayon ang proseso ng asin ay tinatawag na room at pillar, na kung saan ang malaking bahagi ng asin ay matatagpuan sa ilalim ng lupa o bundok na dahan-dahan nilang bubutasin o hukayin. Ang mga asin na nakukuha sa paraang ito ay kadalasang ginagamit sa iba't ibang industriya, gaya ng pagtanggal ng yelo sa mga kalsada, agriculture, paglikha ng mga plastic products, pati na ang artificial na pagpapaulan o ang tinatawag na cloud seeding. Ang mga asin din na nakuha mula sa pagmimina ay maaaring iimbak at ibenta sa mga pamilihan o iba't ibang mga consumer. Ngayon naman ay dumako na tayo sa paggawa ng asin mula sa salt brines. Ang asin mula sa salt brines ay ginagawa sa pamamagitan ng proseso ng pagpapatuyo ng tubig na mayaman sa asin at normal nating ginagamit sa araw-araw. Ang mga ito ay kinokolekta mula sa lupa, sa mga lawa o natural na pondo ng asin. Ang mga salt brines ay naglalaman ng mataas na antas ng asin na nahahalo sa tubig. Para makakuha ng asin, lalagyan ng tubig ang mga batong ito para ang asin sa loob nito ay matunaw, na siya namang tinatawag na salt brine. At ang tubig na ito ang siyang kinokolekta at pinoproseso, gaya ng paggawa ng asin mula sa seawater.
Ang asin na nakuha mula sa salt brines ay maaaring magkaroon ng iba't ibang mga hugis at laki depende sa proseso ng pagtuyo at kalidad ng brine. Subalit bago ito patuyuin, ang brine ay dinadala sa isang purification plant para ang iba pang mineral na nahalo rito gaya ng calcium at magnesium ay maalis at ang maiiwang produkto ay ang asin na alam natin ngayon. Gaya ng nauna, ang asin na nakuha mula sa salt brines ay maaaring iimbak at ibenta sa mga pamilihan o iba't ibang mga consumer tulad ng ginagawa sa iba pang uri ng asin. Ang proseso ng paggawa ng asin mula sa salt brines ay isang alternatibong paraan sa pagkuha ng asin. Bukod sa tubig dagat at pagmimina, ito ay kadalasang ginagamit sa mga lugar na may likas na pinagmumulan ng salt brines. At idagdag ko na rin na kahit ang asin ang pinakakaraniwang ginagamit na pampalasa sa buong mundo ay 6% lang ng nagagawang asin ang ginagamit sa pagkain dahil mas maraming asin ang ginagamit sa paggawa ng mga PVC o plastic, agrikultura, papel at pag-alis ng yelo sa mga kalsada sa ibang bansa tuwing winter season. At ngayong alam mo na kung paano ginagawa ang asin mula sa dagat at lupa, ay anong opinion mo tungkol dito? Comment down below.